Good afternoon, chicken. Good afternoon, chicken. Time to feed. Dito na yung pagkain kay mami. Ayan, may chop-chop na silang carrots. Tsaka doon sa may, yung puti na yon ay corn. Papakain na kasi 5 na. Winter time ngayon. Pababa na yung oras at saka yung lamig. 5 o'clock, patago na yung araw. Sa summer, 8 o'clock ay mataas pang araw. Ngayon, 5 o'clock, patago ng araw. So, samahan niyo ako guys. Pakain tayo sa tatlong masisipag mangitlog. Okay, punta tayo doon. Dalhin natin ito pagkain. Sumusunod sa akin, oh. Nandito ako, punta sa gate. Ang ano pala, nagpatubig pala kanina yata o kahapon. Kasi ito, ano na ito eh, kunti na lang natira, bolsa, kung tawagin nila bolsa. Puno siya, oh, nagpatubig pala, nag-irrigation yung, nagbigay ng tubig yung, may mama dito nagbibigay ng tubig eh. Ayan, oh, puno na. So, samahan niyo ako guys, pakain tayo ng chicken dito. Ayan, oh, sila, naghintay sa akin. Tingnan nyo, oh, naghintay na. Pakita ko lang sa inyo guys, ang papaya ko, kung nanonood kayo, nagsusubaybay kayo ng video ko, nakita ninyo ito noon na malusog siya at maganda ang kanya mga dahon. Pero tingnan niyo guys ngayon, kasi ang papaya ay hindi ito dito na prutas. Sa atin lang ito, 'di ba? Pero may nakita ako doon sa may Vera na mayroon doon papaya pero malaki na siya. Pero nag-exist siya ng matagal. Pero ito kasi dahil bagong tanim lang, hindi niya kinaya yung winter. Tingnan nyo guys, oh. Kahit yung katawan niya dito, oh. Yung katawan niya, para siyang naluto, oh. Nag-brown. Sobrang lamig. At saka yung dahon niya, tingnan nyo. Yan. Dahon niya nalanta. So, update ko sa inyo yung lukwat. Yung lukwat. Ito ang winter na prutas. Winter fruit. Mabango ang kanyang bulaklak. Oh. Natanggal na yung mga petals. Papunta na siya sa pagkabunga. Ayan, oh. Mabango siya. Tingnan mo, may natutulog dito ng mga ibon. Oh. Tingnan mo yung may mga ano sila. Dumi ng ibon natutulog dito sa gabi. Ayan, oh. So, update ko yan sa inyo na hindi ito malalanta kasi winter ito na ano, prutas. Tingnan mo. Marami siyang bulaklak hanggang dito sa paligid. Oh. At saka napakabango. Mahalimuyak. So, wait lang. Wait lang, baby. Dito na ako. Kain tayo. Sige. Sige, lakad. Sige, lakad. Una, maapakan ko kayo. Come on. Come on. Tatakbuhan na. Sige, walk. Okay. Bilis kasi maapakan yung likod ninyo. Nasaan na yung brown? Dali. Magkapatid yan. Itong malaki na yan, bully yan. Nang aaway doon sa brown. Magkapatid sila. Dali, bilis. Lakad. Yun ang brown, oh. Lakad, lakad. Oh, wala silang tubig. Tuyo, oh. Naku. Tingnan nyo, nang aagaw, oh. Nang aagaw, oh, nang aagaw. Tika, lilinisin ko muna yung ano. Nang aagaw. Dito, dito. Come. The water, love. The water.
It's a video guys, a camera. O, inaaway yung ano, oh. Si Bully, oh. Bully. Come on, oh. Ito, si Bully ito. Palagi niya ito inaaway, itong brown. Magkapatid yan sila. Pero itong isa, magkaibigan sila. Ito lang Bully, itong malaki. Malaki kasi siya eh. Inaaway ito. Pero yung kapatid niya, hindi niya inaaway. Malamig. Malamig, super lamig. Namamanhid kamay ko. Sige, kain habang wala si Bully. Gusto nila yung chop-chop na mga prutas, mga gulay. O, tingnan mo, hindi siya mapalagay eh. Kung saan itong brown, susundan niya, oh. Nandoon kanina si brown kumakain, pinuntahan niya. Kaya na-distansya ito eh, kasi nga, tinutukan yan eh. O, nandoon si brown. Kain brown. Habang wala si Bully dyan. Bilis pagkain. Kasi bubulihin ka na naman itong isa. Si Bully. Bully. Si Bully. Pag nagpapakain ako, binabantayan ko muna kasi nga yung isa hindi makakain, inaaway niya. Ang lamig. Diyan na kayo. Iwanan ko na kayo. Yan. Super lamig. O itong ano namin, hanggang dito yung mga olive trees namin dito. Ito ay hindi napitas. Kung nasusubaybayan ninyo ang video ko, maraming mga pumunta dito, mga kaibigan namin at saka yung kapitbahay namin, pinamigay namin. Hindi kami nagpitas sa taong ito. Ito, hindi ito dito napitas. Tingnan mo, dami pa siyang bunga. Oh. Oh. Yung doon lang sa labasan, hindi na kinakaya sa sobrang dami na. Oh. Ito pa, oh, dami pang bunga. Oh. Kikita naman ninyo. Oh. Maraming pang bunga. So, ito yung Igos fig na violet. Maliit lang siya. Pag winter, ganito yung mga hitsura nila, wala mga dahon. Parang namamatay pero hindi yan patay, natutulog lang. Pagkatapos ng lamig, ng winter, masigla uli sila. O yan. Yun lang sa labas ng mga olive trees ang pinitas. Ito dito sa loob ng ranch ng, ng mga chicken. Hindi na dito pumasok yung tao pagpitas. Super lamig guys. Namamanhid yung mga daliri ko. Yan. Ito tayo. Yan oh, hanggang noon pa yung mga olive trees namin.
namatay. One down na papaya. Yung nandoon sa baba, sana hindi mamatay. Yung tatlong malalaki. Tingnan nyo guys, kung hindi bantayan yung pagkain ng manok. Tingnan mo yung malalaking dove. Oh. Kikita niyo yung dove. Kinakain din nila yung ano eh. Ayan oh. Ayun ah. Oh. Kung hindi nyo bantayan, ubos din yung pagkain ng manok. Dami ditong dove. Oh, tingnan mo, okay, silang kumakain. Oh. Ayan oh. Silang kumakain. Oh. Kung iba pa yan. Marami dito minsan yan eh. Minsan half dozen, 1 dozen. Yan, nakita nyo nagliparan. Oh. Lumapit ako. Yan, marami ditong dove, maraming ibon. Kaya, ayan. Ito ang dapit hapon. Ganito ang hitsura. Patago na. Itong asawa kong masipag. Nagdig na naman ng soil. Kahit malamig na malamig. Tingnan nyo guys. Ito mga tanim to niya. Oh. Love, what is this? Love, what is this one? Red cabbage. Red cabbage. And Cauliflower itong green. Ayun daw ay red cabbage. Yan, masipag yan. O, tingnan nyo. Yan. Ito ay alfalfa na tanim. Maganda daw ito sa soil. Ilang taon na ito dito. Pag tinamnan mo ang soil ng alfalfa, asahan mo yung soil niyan mataba. Pag tinamnan mo ng mga kahit anong tanim, matataba. So, ito ay ilang taon na ito na may alfalfa. Tinanggal na namin para taniman. Nagtanim uli kami ng alfalfa dito. Itong side na ito, tinaniman niya ng alfalfa yan. Seeds yan, mga buto. Inispread niya, oh. Yan, alfalfa yan. Ang alfalfa ay tulad nito, oh. Can we have alfalfa? Imagine the roots. Wow. Broken off halfway. Yeah. They will go down maybe 20, 30 feet. Wow, look at that. Alfalfa roots. Yeah. And they bring all the minerals from the lower soil back into the body. And then when they die, then you have lots of more minerals in the ground. Very good for the ground, alfalfa. Yeah. Kaya maganda yan sa lupa nga daw eh. Tingnan mo ang explanation niya kung bakit ang mga farmer dito nagtatanim yan. Yung kapitbahay namin dyan na farmer din, mayroon diyan siya doon area, malawak yung kanyang taniman ng alfalfa. Kasi bukod na itong dahon nakakain ng mga manok na kain mo sa kanila, napapakain din yan sa mga kambing. At saka nakakain pala yan, sabi ng kapatid ko, nasasala daw yan, mataas daw ang nutrisyon yan. Hindi lang nila na alam na nakakain yan ng tao, pero sabi ng kapatid ko sa Amerika, nakakain daw yan. Ito siya oh, ito ganito siya oh. Ganito siya oh. Yan oh. Chap-chapin mo yan, bigay mo sa manok, nag-aagawan sila, gusto nila. Oh, imagine mo ang roots, ang haba. Ang haba ng roots. Kaya pala yung gano'n na sinabi niya, yung explanation niya na maganda daw sa ground. Very hard work to dig up. Yeah, ito mahirap daw magdig, pero tingnan mo naman, hindi yan tamad eh. Kahit umagang-maga, tulog pa ako, nandito na siya. Tapos ganyan ang ginagawa niya. Oh. Imagine mo yan, sa edad niya, dapat hindi na yung nagaganyan. Kasi kung tutusin, pwede naman bumili ng pagkain. Kasi isa pa, gusto namin ng natural na pagkain, mga organic. So, nung nakaraan mga video ko, itong pinakita ko, yung huli kong video na namitas ako ng mga paper kasi nga hinayang ako. Ito guys, ang iniwan ko, sayang na. Hindi na siguro to pwede oh. Nalanta na sila sa sobrang lamig, super lamig na. Lanta na lahat ng mga tanim na hindi pang winter. O, tingnan nyo. Mayroon pa siguro mapipili dyan, pero hindi ko napipitasin kasi marami nga doon sa bahay. Ang dami nga doon eh. Araw-araw kami kumakain, naggawa pa ako ng atsara. Ang unang atsara ko nakaraan mga buwan, nandiyan pa. Tsaka may bago na naman ako. So, iyan. This one is, what do you call this one, love? Spinach. Spinach. Ang isa dito na pinakita ko sa inyo na malaking malaki,
na, what do you call this one? The one that you dug yesterday? Turnips. Napakalaki na sa bahay. Hindi ko nakuhaan ng video. Maliit siya, oh. Yung kinuha niya kahapon ng hapon, napakalaki. So, yung lettuce ko, dami na naman, malago na naman. Pwede ka na magkuha niyan. Nako. Look at guys. Aray, nakikita ba ninyo yan? Ang laki-laki. Dalawa yata ito, love, no? This is the two or what? Just one. Just one, pero ang laki o parang dalawa. Sabi ko, aray, may kumagat sa daliri ko. May kumagat sa kamay ko dito, oh. May kumagat. Alam ba ninyo guys ito? Alam ba ninyo guys ito? Itong dahon na ito. Kung hindi mo kilala yan, talagang sisigaw ka. Kala mo kinagat ka ng mga sakit na insekto na kumagat. Kasi nung bago ako dito, naglinis ako ng garden. Tingnan ko, papakita ko sa inyo. Pull natin. Nung una, dyan ako dito, yung bed na ito, naglilinis ako. Wait, pakita niya alfalfa roots. Oh, my. Very deep. So dito noon, naglilinis ako. Wala siyang sinasabi na ganito tungkol dito sa halaman na ito. Love, I am explaining this. Stang me. So hindi niya alam, hindi niya sinabi sa akin, pero hindi ko kilala itong dahon na ito. So nung naglinis ako dito, tulad nito, oh, tingnan mo, oh, mayroon dito, oh. Ayan, oh. At saka ayan pa, oh. Dami. Pag winter, marami ito sila. Pag summer, wala ito. Pag winter, nasulpong silang ganyan, oh. Naglinis ako ngayon. Pagkatapos ko maghawak niyan, maglinis niyan, talagang sumigaw ako nga may kumagat sa akin. Hinahanap ko yung kumagat sa akin dito. Sabi ko, sinong kumagat sa akin? Napakasakit talaga. Malara, kung tawagin sa Bisaya, malara. Masakit, super. Tapos yung asawa ko, sabi niya, saan ka kinagat? Sabi ko, dito. Dito lang naman ako sa halaman na ito naghawak. Bakit may kumagat sa akin? Wala naman ako nakikita. Natawa siya. Kasi ang tawag pala nitong halaman na ito ay stinging nettle, love. Stinging nettle? Nettle, yeah. What? Yes, stinging nettle. Cool nettle, but stinging nettle. Stinging nettle. Pag nadampi ka sa dahon nito, masakit siya na para kang kinagat na masakit na makati na masakit talaga. Pero, ano pala ito? Gamot siya sa arthritis. Yung kanyang pagkagat sa'yo, iwan ko kung mayroon siyang, basta matouch mo yung kanyang dahon, itong matatanda na dahon, hindi yung medyo bata, maliit pa. Mayroon parang nanunusok sa iyo na makatikati, na masakit talaga. So, gamot pala sa arthritis yan. At saka maganda pala yan, i-dry mo, maganda na tsaa. Magandang tsaa. It will help to cure it. Yeah. Kung halimbawa daw, yung kung saan yun namamaga na arthritis mo, ano mo yan, ilagay mo doon. Tapos parang tutusok-tusukin niya, nakakagaling daw, nakakatulong ng pagpagaling. So, ang dahon yan, sa ibang bansa, nakikita ko sa YouTube, nakakakita sila ng mga wild na ganyan. Nangunguha sila tapos naka-globe sila kasi nga masakit nga sa kamay yan. Tapos sinahang nila, linalagay nila sa paper bag. Tapos pagkatapos yan, hinahang nila, pinapadry nila. Pag dry na, wala nang yung masakit, wala na yung lara. Kumbaga, wala na. Ginagawa nila ng tsaa. Nutritious pala yan. Yan, oh. So yan, marami yan dito. Yan. Pero walang gumagawa na tsaa dito. Pero sa ibang bansa, yung mga puti, nangunguha nito. Ginagawa nilang tsaa. So, yan. Stinging nettle. O, tingnan ninyo lang. Kung wala akong gloves niyan, hinipo ko. Naku, baka sumigaw ka. Oh, Chip Chip, why are you here? Why are you here, Chip Chip? Keep on following us, Chippy. Chip Chip. Oh, hindi malamig. Hindi ka ikaw amig-amig, Ano, Chip Chip? Hello, love, oh. She step on your plants. So, tingnan ninyo yung mga
tanim na hindi pang winter, tingnan ninyo. Ano nangyari? Nalanta na sila. Ito ang papaya. Papaya na sinidling ko noon na hindi na transfer. Ayan yan, nalanta. Pati ito yung wild amargoso ko, nalanta. Nagtapos ang buhay niya sa winter. From spring to summer, up to winter, nakinabang ako dito. Daming bunga at ang mga dahon na kinabang ako dito. Ngayon, nagtapos ang buhay niya. Yan. So, kahit ang aubergine, eggplant, nung isang araw, hindi pa ito ganito. Tapos kanina umaga, umakyat ako dito. Kanina umaga ba o kahapon ng umaga. Tingnan mo dahon, lanta na siya. Hindi na niya kinakaya yung lamig. O pati pa pala papaya dito. Look, the papaya also. Kasi nung isang araw ba yun or kahapon? Napakalamig talaga, super. Sa loob ng bahay, kahit balot na balot ang katawan namin. Tingnan mo, naluto na ang kanyang, naluto ang kanyang dahon. Oh, kawawa, oh. Kawawa talaga. Tingnan natin, guys. Wow, kawawa nga yan, oh. Marami pa naman din bulaklak, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Parang nasunog siya sa lamig. Wawa naman. Tingnan nyo, oh, dami siyang bulaklak. Pati yung katawan niya parang naluto, oh, may brown. So, hindi ko ito, maybe hopeless ito na magtuloy talaga, oh. Look at, guys, tingnan nyo yung katawan niya, oh. Para siyang, look at ang dahon niya, oh. Tingnan nyo, guys, oh, lanta. Hindi kinakaya talagang lamig dito. At saka ito pang isa, oh. Yan, oh. Nalanta rin, oh, kawawa sila, oh. Dami rin bulaklak yan, oh. Yan, oh. At saka itong taon na ito, mula na nakapunta ako dito, ilang taon na ba ako dito? Anyway, hindi naman tuloy-tuloy ang pagtira ko. Pero 3 winters na yata dito ako. Ito ang pinaka-winter na, tingnan mo yung Miming, na malamig. Naramdaman ko na super lamig. Tingnan mo si Miming, oh. Clever yan. Nakakahuli ng mga ibon yan. Man. Oh, tingnan mo yung mata, oh. Uupo lang yan siya. Tapos, marunong manghuli ng ibon. Pag uwi, almost everyday mayroon siyang protein. Lalo na kung summer. Kasi pag summer, ang dami ditong ibon. Pag winter lang, hindi gaano. Wala nga minsan dahil nagtatago. Yan, sumusunod sa akin. So, ito, matatago ng araw, guys. Ito ng hitsura ng kalangitan pag natatago ang araw. Look. Ayan, oh. Ayan. At saka lamig ng simoy ng hangin po. Para bang yung nagbukas ka ng ref, tapos tatapon sa mukha mo yung galing sa ref na hangin. Oh. Ganito ang kalangitan pag natatapos ng araw. Pero hindi to araw-araw. Pag natatapos na yung paglubog ng araw, ganito. Pero hindi to everyday. Minsan lang ito mangyari. Ngayon lang, ngayong winter, ilang beses na. Pero look at that nice, oh, clouds. Bakit? Bakit naman? Bakit naman? Bakit? So yan, update dito sa farm namin. Oh, daming ibon. Kinain na, oh. Oh, dadav, oh. Hala kayo ang kumain, ha? Ayun, dab, malaki, oh. Yung isa lumipad na. Ayun. Ano, binuli ka na naman? Inaway ikaw? Ha? Kawawa ito, palagi inaapi ng isa. Tingnan mo, at saka giniginaw siya. Alam mo ba kung bakit siya ganyan?
Minsan natanggal ang lahat na balahibo niya. Kasi inaaway siya noon, palagi sa tinutuka. Yan, malaki na yan. Inaaway siya, nagkandahulog ang kanyang balahibo. Mabuti nga ngayon, tingnan bumalik na. Giniginaw siya, Giniginaw ikaw, inaway ikaw ng ni bully, ha? Get inside na. Doon sa shade. Giniginaw na ikaw, Mayroon pa silang corn, hindi pa naubos, Sinaluhan na nga sila ng dove, Mayroon pa rin, Get inside na. Giniginaw na ikaw. Sipag kong asawa. Tingnan mo naman. Hindi ko kaya yung ginagawa niya kahit alam mo ba, swerte siya. Maganda ang jeans niya. Hindi siya sakitin. Ayan, look at that. Hindi tulad ng jeans ko. Look at that, hindi daw biro ang pagbukad niyan, paghukay, kasi nga malalim ang mga ugat, kasi nga alfalfa yan, Kaya malalim talaga ang pagkahukay, hindi basta-basta. Look at that, Nako. So what we are going to plant here, love? Corn, I think. Corn in summer or spring? Summer, spring. Summer, spring. May, April, May, yeah? Yan. Siya lang nagaganyan dito. Yung iba dito na farmer, mayroon silang machine. Siya mayroon din kami, pero gusto niya talaga ganyanin kasi gusto niya makuha yung ilalim. So, continue video vlogging. Continue. Oh, look at that. Very nice. Sky. Tatago na yung araw. Take a rest now, love. Kilala niyo ito, guys. Ito ay rosemary. Herbs. Pwede itong ihalo sa pagluto. Pwede ito gawin oil na pang sa katawan. Panghaplos. Ayan, maganda yan, rosemary. Namulaklak na siya. Yung mint ko, hindi kinaya na naman ng winter. Yan, namatay. Yan. Mabango ito, mabango. Bango. Ang bango niya, Kaya ginagawa ng oil yan, Ayan. Ito ginagawa na essential oil, kung tawagin essential oil. You see, before the days of antibiotic, bago na-discover ang antibiotic ng mga doktor, yung mga unang panahon, mga ninuno natin, yung noong una pa na walang doktor, gumagamit sila ng mga dahon, di ba, herbal. Ito isa siya, ginagamit. Hanggang ngayon, ginagawa nilang essential oil. Panghaplas, panggamot sa mga sugat, yan, lavender, ay rosemary. Yung ginagamit namin sa bahay, lavender. Ang lavender, pag hindi ka makatulog, maglagay ka lang sa bulak or yung unan mo, lagyan mo siya ng oil para malanghap mo. Makakatulog ka. Kasi relaxant yun, pang-relax yun Nakakatulog ka. Tsaka kung may sugat ka, madali gumaling kung lagyan mo ng lavender oil. So, tulad ito, ganito yun. Essential oil, galing sa mga dahon. Ito siya, rosemary. Pwedeng essential oil, pwede siyang ihalo sa pagluto natin, mabango. Pareho baga ng oregano, di ba? Herbal din yun. Gagawang herbal oil, pero nagagamit din sa pagluto natin. So, ayan. Ano pa ba ipakita ko sa inyo, guys? Pakita ko sa inyo yung cauliflower dito, malapit nang
mapitas. Itong dalawa na ito na paso na wala nang laman, tinanggal na namin. Ito ang ginawa ko ng experiment. Paulit-ulit kong sinasabi sa video ko para yung hindi pa nakapanood nung una kong mga video, malaman nila kung ano ang ginawa ko. Ito ay para sa kanila. May mga tao kasi na gusto silang magtanim na wala naman silang lupa. Sasabihin nila wala naman kaming lupa, paano kayo magkaroon ng tanim? Kasi importante yung tanim na makakain natin ng mga gulay. Kasi nung napanood ko kay Jessica Soho, may report siya na isang lugar sa probinsya doon sa atin, sa Philippines, na karamihan mga bata doon nangamatay sa malnutrition. Ang nakita ko doon, dahil yung ilaw ng tahanan, yung nanay nasa loob ng bahay, naghintay lang doon sa tatay nga mangingisda. Pagdating, minsan 2 araw, nakalaot, 2 araw bago bumalik. Pagbalik, kukunting isda lang ang dala. Tapos piniprito nila or pinapaksiw. Tapos pa isa-isa lang ang kain nila, limitado. Iyon lang at iyon. Kung lagyan ba naman nila ng malunggay, ng sili, ng talbos ng kamuti, magiging malusog yung bata kahit hindi ka makabili ng mga mamahalin mga gulay. Ang kamuti, madali lang yan mabuhay tulad nito. Kaya nagtanim ako, nag-eksperimento ako para maipakita ko sa kanila na kahit wala kang lupa, pwede kang magkaroon ng gulay. Itong malaking paso na ito, ang itinanim ko dito ay kamuti. So ito naman nga paso dito, ang itinanim ko dito ay hindi kamuti dyan. Ang itinanim ko dyan, sili. Ang itinanim ko dito ay kamatis. So, ang itinanim ko dito sa dalawa ay kamuti. So, ang nakita ko na ang sili, tumubo siya. Maganda ang mga dahon na pwede mong gulayin. Ang mga bunga niya, ang gaganda rin. So, ang tomato rin, nagsawa rin kami, ang gaganda rin ng tomato. So, ngayon winter, una silang namatay kaya tinanggal na. Pero pinagsawaan na namin yan ng pamitas. So ito naman, ang kamuti. Noong spring and summer, itinanim ko ito. Nagsawa rin ako dito sa pagkuha ng mga dahon. Pag nagsasabaw ako, dito ako nagtatalbos at saka doon sa mayroon din ako doon. Namatay na rin, tingnan ninyo, nalanta na rin kasi nga winter. So ito, kaya ako naglagay dito. May lupa naman kami, malawak, pero ba't ako naglagay niyan? Ini-experiment ko yan at pinakita ko sa mga tao na kahit wala kang lupa, pwede ka sa paso. Doon sa bahay namin, mayroon din akong 2 na paso. Ngayon, una ko silang tinanggal, binukad na. Nakita ninyo sa una kong video, ang isang paso, marami siyang laman. Pwedeng kumain ang 2 tao, mabubusog na. So, una kong tinanggal yon. Ito, nahuli. Ngayon, winter na, wala na silang dahon. Hindi ko na magugulay, wala nang dahon eh. Pero makikita naman ninyo. Kung tatanggalin mo yan sa ilalim, sa palagay nyo walang laman yan, mayroon yan, tingnan mo. Oh. Mayroon yan at mayroon. Ipapakita ko rin sa inyo yan kung tatanggalin ko. Kung tanggalin ko na. Kaya, hindi nyo masasabi na wala kang lupa, hindi ka pwedeng magtanim. Ilang buwan akong nakinabang ng dahon yan. Kung may anak ka na lalo na kung sakitin, o hindi magkaka-malnourished. Kasi kahit isda lang, sabawan mo niyan, may sustansya na. Dahil makita mo naman masustansya naman ang dahon yan . So ayun pa nga, nalanta na rin ito. Ito ay the full moon daw is rising . Yeah, nakikita ninyo . So tapusin ko lang ito, video ko dito. So ito, pangatlong kamuti yan . Ayan. Lanta na rin siya dahil nga winter. Pero tapos ko na yung pinakinabangan ng dahon. Pati din yung malunggay ko doon, lanta na rin kasi nga winter. Pero ilang buwan ako nga nakinabang. So kung mayroong katanim niyan, whole year nga nakakain ng mga anak mo niyan, sa palagay mo magiging malnourished ba? Hindi, kasi maraming gulay makakain . Pag nasanay ang bata sa gulay, hahanap-hanapin niya yan . So, yan ang importante sa isang, lalo na sa nanay, sa tatay, na alam nila ang tungkol sa mga
bitamina o sustansya ng makukuha sa mga gulay. Hindi lang sa akala nila pag kumakain ka ng kanin, lalo na kung puting bigas, nga okay na yun, hindi yun okay. Wala kang makukuha doon sa white rice na yun. At saka isda, ano ba makukuha mo lang? Protina doon sa isda. Eh, kung sa mga gulay, haluan mo, di masustansya yung anak nyo. Hindi sakitin. Kaya napag-isipan ko yun na gawin yung ganun eksperimento para makita ninyo na pwede kahit sa paso pagtanim ka. Pwedeng-pwede. So, ipakita ko sa inyo guys, itong ganito ang hapon pagkatago ng araw. Ito ay bandang silangan. So, nakikita ninyo yung moon. It's already full moon or not yet? I think tonight is a full moon, yes. Today? Tonight? Tonight, yes. Ito daw. Ayan daw ay full moon na. Nakikita ninyo, may bilog doon. So, ito ay silangan kung saan nalabas yung araw sa umaga. So, ikot tayo dito guys, dito sa kanluran, kung saan matatago yung araw. Ayan oh. Natago na siya. Ayan na. Natago na siya. Wala ka na makikita dyan. Ang magandang view dito sa harapan, sa silangan. Oh, wow. Nice. Oh. Beautiful skies. Ganda. Parang painting. Tapos may moon. Oh, look at that. Ganda. Pagmasdan. Pero parang malungkot. Malayo tayo sa isa't isa. Hello mga friends. Hello kabayan. Hello mga relatives. Hello mga kapatid. Malayo kayo. Dapit hapon na. Lubog ng araw. Ayan. At ang buwan, ayun na magpapakita na siya. Ang ganda ng kalangitan. Sana ma-appreciate natin yan. The creation of God. Oh, ganda. See? Napagod na yung asawa ko ng kadidig, oh. Ayan siya, iniwanan niya. Ayan, nagpahinga na siya, oh. Kaya alam niyo guys, malamig na dito kaya. Dito lang ako kasi gusto ko kunan ng video yan. Kaya dito lang muna ako. Nararamdaman ko na nangangatog-ngatog na ako. Ganda. Kuha ako ng video para sa inyo. Makita ninyo maganda. Oh. Ang ganda pagmasdan. Makikita mo yung village, mga bahay, mga kabundukan, hills. On top of that, magandang clouds, at saka may full moon. Kita ninyo yung full moon. See? Parang may painting. Nice painting. Oh. Nung nakaraan mga video ko, yung ganitong picture na maganda ang kalangitan, dito yun sa kanluran. Ngayon baliktad dito yun to sa silangan. Kung napapanood niyo yung una kong video, mga maybe last 2 weeks only, may ganito rin ako na ipinakita. Pero dito yun sa kanluran. Ito ay sa silangan. May moon, oh. Kikita ninyo yung moon. Ayan ang moon, oh. Yan, oh. Ayan. Nasa ulo siya ng chimney namin. Yung sa bahay namin may chimney. Oh. Ayan siya. O diretso. Oh. Tinuturo siya ng chimney. Oh, ganda. Wow, nice. Guys,
guys, malamig na dito sa farm, sa garden. Nangatog na ako. May imagine mo, umuwi na si Miming, oh. Ayun na si Miming, oh. Hindi nakahuli ng ibon. Yan. May imagine mo, whole night, yung mga tanim, nagtitiis ng lamig. Kaya ayan, nag-frost sila, nasunog yung dahon. Lalo na yung tanim na hindi pang winter, tulad ng papaya. At saka ito na amarguso ko, talagang nalanta sila. Kawawa naman. Pati yung kamuti ko guys, nung una kong mga video, pinakita ko ito, di ba malago ito. Dito ako nangunguha ng dahon pag nagsasabaw ako. Tsaka, 3 na yata o 4 dito ang binukad namin. Kinuha namin yung laman. Malalaki. Mayroon pang naiwan. Ayan pa, oh. Ayan pa. Pag naubos yung kamuti ko sa loob ng bahay, tatanggalin namin yan. Ito. Ayan pa, oh. Hindi naman yan patay. Dahon lang na alanta sa lamig. Maraming laman yan sa loob. Kasi yung 4 na tinanggal namin, malalaki ang mga unod. Ganyan ang hitsura niya, oh. Lanta na sa lamig. Ayan. Pero hindi yan bulok. Tatanggalin ko yan. Kasi bawat saing ko, may halo na kamote. Tinataddaran ko siya ng kamote para ma-soft siya. Kasi ang gamit namin bigas ay mixed. Yung black rice, red rice, brown rice. Kaya medyo matigas yan klaseng bigas na yan. Kaya kailangan mayroon kaming kamote. Yan. Wonderfully made. Ang buwan. Ayan na ang buwan. Pack up na siya kasi malamig na. Oh. Nagsara na siya ng shade. Ayan na. Oh. Mayroon din dito sa kanluran. Ayan, oh, paikot dito. Ito ay kanluran, paikot dito sa silangan. Nice. Bye-bye. Exhausted na rin siya. Lamig na, uwi na siya. Natago yung buwan ng ano, kinain siya ng dark clouds. Yun ang buwan, natago na. Kalahati na lang. Did you feed the cat, love? So yung guys, pakita ko sa inyo kung nasaan na yung buwan. Wala na. Kunti na lang, natago na siya. Yan ang magandang kalangitan ngayong hapon na ito bago matago yung araw. Nandito kami sa garden. So ito itong alfalfa, namulaklak na. Yan ang mga winter na mga tanim. Ang cabbage, malapit na siya magulay. Brussels sprout. At saka itong cauliflower, ang laki na niya, oh. Ang laki na niya, oh. Ang cauliflower, ang laki. So yan. Lamig na guys, baba ako muna. Wala na yung buwan, natago na ng clouds. Yung malaking clouds na yan, tinakpan na si buwan. So uwi na ako, malamig na. May ipapakita ko doon sa inyo, sa baba, sa loob ng bahay. Uwi na tayo. May ipapakita ko dito sa loob ng bahay. Kasi nung nakaraan mga video ko, mayroon akong binanggit na may nagtanong doon sa video. May nagtanong kung mahal ba daw kuno yung mga natural na mga gamit namin sa loob ng bahay tulad ng sabon. Nagtanong siya kasi nabanggit ko nga iyon na yung gamit namin sa loob ng bahay ay sabon na ng mga natural, mga bayo. At ang tubig na galing sa lababo at sa banyo ay nare-recycle para doon sa mga tanim. So, pakita ko sa inyo guys kung ano ang mayroon dito sa amin. Kung nanonood kayo guys doon sa mga video ko, doon sa mga tanim namin sa garden, sa farm, di ba mayroon kami mga oranges, grapes, grapefruits, lemon limes,
Pinakita ko sa inyo yung vines namin na malawak na taniman ng mga grapes. Iyon ay ginagawa yun ng asawa ko na red wine. So itong taon na ito, kung napapanood ninyo ang video ko, nalaman ninyo na hindi namin nagawa ang lalaki pa man din ng mga bunch na mga grapes. Kaso lang, kinain sila ng wasp, yung putakti. So, kung hindi yun, nagagawa yun ng red wine. Ito pa yung kanya mga gawa na red wine. Mayroon dito taon 2012. So, di ba ang wine, pag matagal ay mas maganda. Ayan, oh. Ayan, oh, hanggang doon pa. Ito yun, oh. Gawa niya yan. Vino Tinto. Tempranillo. 2014 ito. Casa El Calicanto. Itong address namin. Yan. 2014 pa pala ito. Imagine hanggang ngayon mayroon pa siya. Yan. So, siya lang ang gumagawa nito. Kaya, nakalagay ito dito. Yan. Tuwing gabi, umiinom kasi siya ng isang half glass kasi nga yan ang payo ng doktor sa kanya dahil nga naoperahan siya sa puso. Maganda ang red wine sa puso, sa circulation ng blood. Ayan. So hanggang doon mayroon pa siya. Ayan, oh. So iyan ang gawa niya, produkto doon sa farm na vines namin. So may ipapakita naman ako na produkto na galing sa tanim namin yung olive trees, olive fruits. Yung olive, di ba? Sinabi ko sa inyo na pinakita ko sa inyo, maraming bunga. So, ito ang, bago kami pumunta ng Philippines, ito guys, mayroon kayong makita dito labahan kasi labahan area ito eh. Ito dito eh. Kaya nandito yung mga labahan. So, bago kami pumunta sa Philippines nung nakaraang taon, pumunta kami March. Yeah. March kami namitas. March ba? November, hindi March. November kami namitas dito. Ang pinitas namin 3 puno lang. Nakakuha kami ng 6 na galon na virgin oil. Ito. Itong isa, tapos na ito. Wala nang laman. Itong isa, binuksan ko. Papakita ko sa inyo guys. Ayan. Oops. Ayan siya. Sa isang ganito, 5 litro. 5 litro. Ganito. So, sa isang box, 4 ka ganito. 4 ka ganito. 4 ka ganito ang laman, oh. Ayan, oh. Ayan, 4 sila, oh. 4. Bawat isa ay 5 litro. So, nakalagay dyan ay Aceite de Oliva Virgin Extra. Virgin Extra talaga yan. Mahal ito sa tindahan. Galing sa puno talaga. Ginawang oil. Galing sa puno pagpitas. Iuuwi mo, hintayin mo lang. Mayroon ka ng ganyan. So, mahal yan sa tindahan. So, yan ang gamit namin. Naubos na ito. Kasi nagdala kami ng 2 yata sa Pilipinas ng ganito. So, ito may maliit kami dito. Oh. Alam niyo kung saan to galing? Di ba sinabi ko? Di ba sinabi ko na hindi kami namitas. Ang namitas ay kaibigan namin. Tapos hindi na nakabalik yung kaibigan kasi nga may lockdown. Yung kapitbahay namin, binigay namin sa kapitbahay. Sila ang namitas lahat talaga. Alam mo, nagbigay sila ng ganito. Isa. Yan, nagbigay sila. Hindi naman kami nanghingi, nagbigay lang sila, nahiya siguro na ano ba. So, ayan guys. At mapakita ko sa inyo yung sinabi ko na gamit namin sa loob ng bahay. Ito, pinaglabahan. At sa itong pinagliguan. Sorry. Ito, pinagliguan dito. Diyan. At saka itong pinagamitan dito, paghilamos, hugas ng kamay. Hindi nakasali ito. Hindi nakasali yan, hindi. Ito lang. At saka itong pagligo. May linya ito siya. May tubo siya.
Doon sa likod na pinakita ko sa na may tangke. Doon. Tapos, ang gamit namin na sabon, kaya di ba sinabi ko sa inyo na mga natural ang gamit namin. Labahan ito area dito kasi nga, kaya may makikita kayo ng mga madi-dirty na mga damit. Ang ginagamit namin na sabon, ito. E-cover. Non-bio laundry liquid. Yan. Natural derived fragrance, plant-based and mineral ingredients. Ito ang gamit namin. Liquid ito pag ano dyan, pag washing machine yan. So ito naman, ang sabi ko na paggamit namin sa pagligo ay mga natural, ito rin, original habon natural. Ayan. At saka ito. Hino de Pravia. Ayan. 100% de origin natural. Ayan. Ito. May isa pa. Ayan. Tatlong klase. May ganito. Transparent na sabon. Hino de Pravia din. Hino de Pravia. Habon. Ayan. Tested dermatologicamente. Yan. Yan. Pareho sila, pangalan Hino de Pravia, pero iba-iba ang kanilang paggawa. Yan. Puro natural yan. Kaya yan ang sinabi ko, nang gamit namin sa loob ng bahay, puro natural. Pakita ko rin doon sa taas yung gamit namin na sa kusina at saka sa yung Colgate namin. So ito guys, pakita ko sa inyo yung mga linalagyan niya ng wine pag gagawa siya. Ayan. Yan niya iniimbak. Ayan pa oh. Ayan. Ayan pa oh. Ayan pa oh. Yan para sa wine yan, paggawa ng wine. Yan guys, yung gamit namin sa kusina. Ito guys, yung sa kusina naman namin, paggamit sa hugas sa mga plato. Ito naman ang gamit namin. E-cover. Washing up liquid, lemon and aloe. Yan, natural din ito. Tough on grease, plant-based and mineral ingredients safe for sensitive skin. Ayan o. Mga bio, gamit namin. At papakita ko sa inyo ang gamit namin din sa banyo, pagligo. Ito ay para sa mga plato yan. Yan. Mga pinggan, mga kasirola. Yan. So dito sa banyo, yung sinabi ko sa inyo na yung recycled water namin, galing dito sa taas ito. Yung kanina sa baba yun na banyo. Ito naman dito sa unang kwarto sa taas namin. Ito shower. Yan. May linya ito doon sa may recycled water doon sa likod ng bahay na mayroong malaking tangke nga pinakita ko sa inyo noon. Ito gamit dito sa lababo at saka sa pagligo. Hindi kasali ang kubeta. Yan. Hindi kasali yun. Hindi. Ito lang. So ito ang gamit namin. Sa panghugas ng kamay, hand soap. I-cover din ang tatak. Pareho ng pinakita ko sa inyo na panghugas ng plato at saka sa paglaba. Hand soap. Yan. Citrus agriums. Ayan o. Natural din yan. Yan on. Get natural on your side. So, yung pag-shampoo namin, mga shampoo namin, ito ang gamit namin. 99% natural origin. No, is LS or parabens. Faith in Nature, Lavender and Geranium Shampoo. Nourishing for normal and dry hair. Yan. Vegan made in UK. Yan. Ayan, oh.
Yan, sa shampoo namin yan. So, yan, sa kamay, pinakita ko na sa inyo noon. Yan, panligo namin or sa kamay, pwede, Hino de Pravia. Natural din yan. Ayan, 100% the origin natural. Yan. So, yan ang gamit namin for natural. Hindi naman mahal yan siguro. Gaano? May pagkamahalan doon sa mga hindi natural na sabon. Pero hindi naman siguro gaano kamahal. Kahit guys, yung paggamit ko sa kulay ng buhok ko. Kan lula mo. Kay lola mo, ayan. Natural din yan. Natural. Ayan, natural siya. Wala siyang ayan, tingnan nyo, plant-based, plant keratin. So, ayan guys, ang gamit namin. At saka, may isa pa pala. Ito yung sabon din, Hino de Pravia, pero, ayan, ibang klase yan. Hino de Pravia, natural din. At saka, yung Colgate namin, ayan, Allodent. Ayan, Allodent. Ayan, fluoride free. SLS free. Ayan. Coconut oil. Natural protection fights bacterial health. Ayan. Natural din ito. Siya. Coconut oil. Ayan. Yan, kung babasahin mo dito, ang mga ingredients yan nandyan, Ayan, Ayan, aloe vera, coconut oil, tea tree oil. Ayan ang mga sangkap niya, ang ingredients niya, Tea tree oil, aloe vera, coconut oil. Ayan. So, ayan ang gamit namin sa toothpaste. Ayan, sa shampoo, sa sabon sa katawan. So, ayan may nagtanong sa akin kasi kung gamit daw namin ang natural, mahal ba daw yan? May kamahalan siguro, pero hindi naman gaano. Hindi naman siguro gaano kamahal yan. So dito sa pangatlong banyo, isa doon sa baba, isa kanina doon sa kabila, isa dito. Ganon din, ang tubig din dito na bumabagsak o nagagamit namin pagligo. Ayan. At saka itong lababo na ito. Hindi kasali yung kubeta na yan, Diretso yan doon sa pinakita kong unang video ko, doon sa likuran ng bahay namin, na mayroon doon imbakan. Tapos na-filter siya. Mayroon doon pump, nagpa-pump, tapos na-filter itong mga tubig na gamit dito, pagligo at saka panghilamos, paghugas ng kamay. Na pa-pump doon sa likuran ng bahay, may pump, tapos na-filter, mayroong tubo, tapos doon may isang lugar na na-filter ang tubig. Pagkatapos, pag malinis na, na-filter na, doon na naimbak sa malaking tangki na pinakita ko sa inyo. Malaki siyang tangki na yung plastic. Doon na naimbak, di ba may gripo? Doon na yun. Tapos doon sa kabila naman, may gripo, pinakita ko sa harapan ng bahay namin na may hose. Doon na yun, yung malinis na tubig na yun doon sa tangki na yun, na na-filter na, doon na yun isusupply sa mga puno namin ng mga tanim na puno. Pinakita ko yan in-explain ko noon nakaraang mga video ko. So, pinakita ko sa inyo kung saan galing yung tubig na yan. Dito yan, sa pagliguan namin sa 3 banyo, hanggang doon sa baba, at saka doon sa may washing machine. Maliban lang sa CR at saka sa kusina, hindi namin doon dinadaan. Iba ang linya nito, ibang imbakan nito. So, iyon, nare-recycle na yung tubig namin. Nagagamit, kaya tipid ka. So, yun guys, pinakita ko na sa inyo lahat. Ang gamit namin sa loob ng bahay na mga natural. May nagtanong kasi doon sa video kong una, kung mahal ba daw yung mga gamit namin na mga natural. So, pinakita ko sa inyo para may idea kayo kung ano yung mga brand na ginagamit namin. Hindi siguro yan siya mahal kasi yan ang ginagamit ng namin. Na-afford naman namin, siyempre ma-afford din ninyo. So, yung tubig na yun na nabanggit ko doon sa una kong video na nare-recycle para dito sa mga tanim, mga gamit namin sa loob ng bahay na tubig, sa banyo, at saka sa lababo.
Maliban lang sa CR at saka sa kusina, sa kitchen, iba ang linya noon. Hindi namin linalagay dito sa recycle yon. So, iyan ang nagsusupply dito sa mga paligid namin mga tanim dyan, sa mga puno na yan. Yung hose na yan na galing dyan, dito, pinakita ko na sa inyo noong unang video ko. Iyan ang palipat-lipat lang yan sa bawat puno, lalo na kung summer. So, iyan, hindi siya nakakasama kasi nga filtered na at ang gamit namin ay mga natural naman. Pinakita ko na sa inyo. Mula sa paghugas ng plato, hanggang sa paglaban ng damit, hanggang sa pagpaligo namin, toothpaste, yon lahat na yon. So, thank you guys for watching. Hope you will subscribe to my channel, Alicia's Life in Spain. And magkita-kita tayo. Thank you guys. Bye-bye. Ingat kayo.